Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-26 na kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Mga Paskil. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Maagang nagising si Basilio upang dalawin ang kanyang mga pasyente sa ospital at asikasuhin ang kanyang lisensyatura sa pamantasan. Plano rin niyang kausapin si Makaraig upang humiram ng pera dahil sa nagastos niya sa pagtubos kay Julie at sa pagpapabahay sa kanyang pamilya. Habang naglalakad, hindi niya napansin ang kakaibang kilos ng mga estudyante na tila takot at nag-uusap ng pabulong. Sa San Juan de Dios, nasalubong niya ang isang propesor na malapit sa kanya at tinanong siya kung kasama siya sa isang hapunan noong nakaraang gabi. Napagtanto ni Basilio na may malalang nangyari kaya't pinayuhan siya ng propesor na umuwi agad at sirain ang anumang dokumentong maaaring makapagpahamak sa kanya. Nang itanong ni Basilio kung kasangkot si Simon, sinabi ng propesor na wala itong kinalaman dahil sugatan si Simon at nakakulong sa bahay. Puro estudyante ang sangkot sa gulo. Sa universidad, nalaman niyang may natagpo ang mga paskil na naglalaman ng mga mapanghimagsik na pahayag at pagbabanta. Sinabi ng mga estudyante na maraming mga miyembro ng kanilang asosasyon ang paparusahan at maaaring arestuhin. Bagaman kinakabahan, nagpasiya si Basilio na dumaan sa universidad upang makita kung ano ang nararapat niyang gawin. Nakita niya si Isagani na nagagalit sa mga kaklase dahil tila takot ang mga ito sa nangyari. Sinasabi ni Isagani na dapat harapin ang sitwasyon ng may tapang at huwag umatras sa laban. Hindi mahalaga kung sino ang sumulat ng mga paskil. Mas mahalaga ang kanilang paninindigan. Sa huli, nagdesisyon si Basilio na umalis at puntahan si Makaraig upang asikasuhin ang kanyang utang. Pagdating niya sa bahay ni Makaraig, nahuli siya ng mga gwardiya dahil kasama ang pangalan niya sa listahan ng mga estudyanteng pinaghihinalaang may kinalaman sa mga paskil. Kasama si Makaraig, inaresto sila at isinakay sa karwahe patungo sa pamahalaang sibil. Sa sasakyan, ipinagtapat ni Basilio kay Makaraig ang kanyang sadya at nangako si Makaraig na tutulungan siya sa kanyang pangangailangan habang nagbibiro na imbitahin ang mga gwardiya sa kanilang pagtatapos sa hinaharap. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa